Habang naghihintay ako ng tawag mula sa kumpanyang aking inaplayan, nilapitan ako ni Mama. Anak, may balita ako. Pumanaw na ang Tito Oscar mo, ang asawa ng Tita Salome mo sa probinsya. Malungkot niyang sabi. Si Tita Salome ang kaisa-isang kapatid ni Mama. Si Mama ay 45 anyos na, samantalang si Tita Salome ay nasa mahigit 30 pa lamang. Ayon sa kwento ng aming mga kamag-anak, ampun pala si Mama. Inampun siya ng aming mga lolo't lola dahil akala nila ay hindi na sila magkakaanak. Ngunit makalipas ang 10 taon, isinilang nila si Tita Salome. Lumipas ang maraming taon, nakapagtapos si Mama at nagpasya na manirahan at mag-asawa sa Maynila. Ako ang nag-iisang anak nila ni Papa na nagtatrabaho naman sa ibang bansa. Pumanaw na rin ang aming lolo't lola noon pa man. Nakapag-asawa rin si Tita Salome noon, isang lalaking mas matanda sa kanya ng halos doble ang edad. Ngunit mahina ang katawan nito at madalas magkasakit, kaya halos buong panahon ng kanilang pagsasama ay inalagaan siya ni Tita Salome. Ngayong wala na ang kanyang asawa, uuwi kami ni Mama sa Bicol upang makiramay at dumalo sa libing. Maaga kaming naglakbay at sumapit sa kanilang tahanan bandang tanghali. Doon nakaburol si Tito Oscar. Hindi ko inaasahan ang aking nakita. Iba ang itsura ni Tita Salome kumpara kay Mama. Nakalimutan kong ampun nga pala si Mama kaya hindi sila magkamag-anak sa dugo. Napakaganda ni Tita Salome. Maliit lang ang kanyang tangkad ngunit may tindig at karisma. Ang kanyang maikling buhok ay bagay na bagay sa kanyang anyo. Sa edad kong 23, ang dating hinahanap ko sa isang babae ay matangkad, medyo malaki ang pangangatawan at mahaba ang buhok. Ngunit nang makita ko si Tita Salome, tila nagbago ang aking pananaw. Siya na ang naging huwaran ko. Malungkot ang kanyang mga mata ngunit pilit siyang ngumiti na makita kami. Lumapit siya kay Mama at niyakap ito at hindi napigilang maiyak. Pagkalipas ng ilang sandali ay kumalas siya sa yakap at tumingin sa akin. Maasa akong yayakapin din niya ako ngunit sa halip ay binati niya ako. Ikaw na pala si Oliver. Ang laki at ang tangkad mo na. Pagkatapos naming dumalaw sa kabaong ay nagpahinga at kumain muna kami. Habang kumakain ay pinagmasdan ko ang paligid. Maayos ang bahay na ito na minana ni Tita Salome mula sa aming mga lolo't lola. Hindi naman na naghabol ng bahagi si Mama dahil maayos din naman ang aming pamumuhay sa Maynila. Inilaan ni Tita Salome ang dating silid ni Mama para sa amin. Doon muna namin inilagay ang aming mga gamit. Sa sala nakapwesto ang kabaong ni Tito Oscar. Sa labas ay may mga mahahabang lamesa, ngunit kakaunti pa lamang ang mga bisita. Karamihan na dumarating tuwing gabi. Ang mga kapitbahay ay dumarating lamang upang magbigay pugay at agad ding umaalis. May ilan din sa kanila tumutulong sa paghahain ng pagkain para sa mga panauhin. Habang nagmamasid, napadako ko sa isang sulok kung saan may 4 na lalaking naglalaro ng baraha. Nakiusyoso ako at nalaman kong pusoy ang kanilang nilalaro. Nagsasalita sila sa wikang Bicolano na naiintindihan ko ng bagya dahil minsan ay ginagamit din ito ni Mama. Biglang narinig ko ang isang matandang lalaki na nagsalita. Tingnan mo nga tong si Salome. Sa itsura niya tila walang tinatagong lihim. Ngunit sino ang makakaalam? Tumawa ang kanyang mga kasama habang ang isa ay sumagot. Ang dami mong alam, Dante. Si Dante ang lalaking nagsalita. Sa tansya ko ay nasa 50 anyos na siya. May matipunong pangangatawan at may ilang hiblang puti sa kanyang maikling gupit. Maya-maya ay tinawag ako ni Mama. Nang tumalikod ako, narinig ko pa ang bulungan. Tumahimik ka na nga, Dante. Naringan yung pamangkin niya. Nang makalapit ako, sinabi ni Mama, Anak, bukas na libing ng Tito Oscar.
Napag-usapan namin ni Tita Salome, maaari ka bang manatili muna rito ng ilang araw upang samahan siya habang inaayos ang mga kailangan? Salita ni Mama sa akin. Opo Mama, walang problema, sasamahan ko muna si Tita. Sagot ko. Napangiti naman si Tita Salome sa aking tugon. Ngunit hindi mawala sa aking isipan ang narinig ko kanina. Ano kaya ang tinutukoy nilang lihim ni Tita Salome? Nang sumapit ang gabi ay dumami ang mga bisita. May mga kapitbahay, kamag-anak at mga kaibigan ng yumaong Tito Oscar. Tumulong ako sa paghahain ng merienda at kape. Habang abala ang lahat, may isang dalagang aking nakita na nakaupo sa isang sulok. Maganda siya at nasa tansya ko ay nasa 20 taong gulang pa lamang. Nilapitan ko siya upang mag-alok ng makakain. May kasama ka po ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, ngumiti ng bahagya. Ayos lang ako. Salamat. Ako nga pala si Oliver. Ikaw? Ako naman si Amy. Sagot naman niya. Nalaman kong kasama niya pala ang kanyang ama. Si Dante, ang lalaki na rinig kong nagsalita kanina tungkol kay Tita Salome. Magkaibigan daw sina Dante at Tito Oscar. Wala na rin siyang ina. Kaya silang dalawa na lamang ng kanyang ama ang magkasama. Naging magaan ang aming usapan. Kinuwento niya ang buhay nila sa kabilang baryo at ibinahagi ko rin ang aming buhay sa Maynila. Nang sumapit ang oras ay inaya ko siyang kumain. Sumama naman siya sa akin habang ang kanyang ama ay abala pa rin sa pakikipagkwentuhan at paglalaro ng baraha. Habang magkatabi kami, hindi ko mapigilang magtanong, may nobyo ka na ba, Ami? Umiling siya. Wala pa. May higpit po kasi si Papa. Simula ngayon ako na magbabantay sa'yo. Pabiro kong sabi, ngunit habang nagkukwentuhan ay lumalim ang aming samahan at nagkaroon ng pagkakataong magpalitan ng damdamin. Dahil maingay at abala ang lahat sa labas, pansamantalang kaming nakalimot sa aming paligid at nagkaroon ng sandaling pagkakakilala sa isa't isa. Ngunit nanatili kaming maingat upang hindi makita ng iba. Nang makita kong abala pa rin ang kanyang ama ay nagpaalam muna siya upang umuwi at nagkita na lamang kami kinabukasan. Habang naglalakad pa uwi, muling pumasok sa isip ko ang tanong, ano kaya ang lihim ni Tita Salome? Paano ko ito malalaman? Kinabukasan, inilibing na si Tito Oscar. Pagkatapos ng seremonya ay kinausap na ako ni Mama. Anak, babalik na ako sa Maynila. Manatili ka muna rito ng halos 1 buwan upang matulungan at samahan si Tita Salome mo hanggang sa makabangon siya. Ayos lang ba sa'yo? Salita ni Mama sa akin. Opo Mama, huwag po kayong mag-aalala. Sagot ko. Nang umalis na si Mama ay napansin kong madalang lumabas ng kanyang silid si Tita Salome. Makalipas ang ilang araw, nagsimula akong mainip dahil hindi ako sanay sa tahimik na buhay sa probinsya. Isang tanghali ay dumalaw si Ami. Alika, puntahan natin ang bahay namin. Yaya niya. Nagpaalam ako kay Tita Salome na noon ay kalalabas pa lamang ng kanyang silid. Bumili ka rin ng mga sangkap para sa hapunan bago ka umuwi, utos niya. Habang naglalakad ay tahimik ako. Iniisip pa rin ang misteryong bumabalot sa aking tita. Pagdating sa bahay nila Ami ay wala ang kanyang ama. Nasa sabungan daw ito. Dahil kaming dalawa lamang ay nagkaroon kami ng oras na mag-usap ng masinsinan. Nang mapansin niyang tahimik ako, ay tinanong niya, ang tahimik mo yata, Oliver. May iniisip ka ba? Wala lang. Naiinip lang ako dito. Sagot ko. Tumawa siya na mahina. Naiinip? Sige, samahan mo na lang ako. Habang wala si Papa ay pwede tayo magkwentuhan hanggang sa siya ay makauwi. Salita naman ni Ami. Naging masigla ang aming oras habang wala ang kanyang ama. Ngunit nang marinig namin ang kalampag ng pinto ay agad kaming tumayo.
Nandyan na si Papa. Bulong niya. Nagkunwari kaming nagkukwentuhan lamang sa sala nang pumasok si Dante kasama ang ilang kaibigan na tila may dalang alak at pulutan. Tiningnan niya ako ng mariin. Siya ba itong pamangkin ni Salome? Nililigawan mo ba yan ako? Kung wala ka masamang balak ay magkakasundo tayo. Seryoso niyang sabi. Kaibigan lang po kami, tay. Agad na sagot ni Ami. Nakaramdam ako ng kaba. Mukhang mahirap lapitan si Dante upang magtanong tungkol sa lihim ni Tita Salome. Marahil ay hindi pa ito ang tamang pagkakataon. Mauna na ako. Kailangan ko pang bumili ng pagkain. May inutos nga pala si Tita Salome sa akin. Paalam ko. Sumama naman si Ami hanggang sa palengke. Habang naglalakad ay naiisip ko sa loob ng isang buwang pananatili ko rito. Malalaman ko rin ang katotohanan sa likod ng misteryo ni Tita Salome.